at magkakaroon sila ng benefit dun sa early game. Tapos may damage ka pa. Ito yung hinahanap natin sa hero ni Flap. Meron damage. So, in a way, it makes a lot of sense. Ang problema ko lang dito sa Falcons, naka-invest sila sa early to mid. If they fail in the early to mid, magiging madali ang laban para sa Onyx. Ano, early game ay napaka-importante para sa parehas na kupunan. Onyx Philippines hoping to extend this series with a win as we head on to a short pause. Sa ngayon, ay syempre inaabangan natin kung ano nga ba magiging resulta ng laban na ito. Ang galaw na makikita natin most likely sa loob ng ating ladders ay between the 2 and 3 spot. Wala pang kayang gumalaw sa Team Liquid Philippines dahil currently undefeated sila with a 9-0 record. Shoutout na lang muna sa mga tao dito sa MPL Arena. Wonderful Sunday para sa inyo. Currently, ang ating oras ay 8:39 PM at enjoy na enjoy pa rin ang ating mga fans. Mataas pa rin ang energy ng mga manonood natin dito sa venue. Of course, even at the comfort of your homes at kung saan man kayo nanonood, alam natin na lahat tayo nag-i-enjoy sa aksyon na ating natutunghayan. Coming in from both of these teams, Umi, alam mo naman na pag Falcons sa Onyx, iba din talaga yung mabibigay na ano eh. Iba din talaga yung mabibigay na entertainment para sa lahat eh. Oo, mga top teams na yung usapan natin dito eh. In fact, hindi lamang yung mga nakatutok dito sa Victoria Sports Tower nag-e-enjoy. Nag-e-enjoy din yung mga nasa trabaho o even on a Sunday, yung mga nasa mall. Yung mga naglalagay ng MPL sa mga TV, sa mga tablet na naka-display. Shoutout sa inyo. Sana nag-e-enjoy kayo sa ating mga palabas ngayong gabi. And syempre, babalik na po tayo sa ating game number 2 of the last series ng araw na ito. Once again, it's Onyx versus Team Falcons. At Onyx ay naghahanap ng paraan na makabalik sa seryeng ito. Interesting isipin, no, pare, bumabalik yung Hilda XP. Hilda XP? Sino mag-aakala na ibabalik pa to sa ganitong klaseng meta sa ngayon? Masasabi ba natin na naubusan na ba yung Team Falcons ng hero options or talagang kasama to sa mga baon nila? Di ba? Parang makes you wonder. Pero sa ngayon, naging effective yung Hilda XP kasi pagkatapos niya mag-clear, sumasama siya kaagad, flicker burn. Para dito kay Ogwen, lumalamang ng bahagya ang Onyx Philippines dito sa early game. Ano mo sa mga camera, yung mga cameraman sa mga games, tsaka sa mga action films, hindi sila namamatay, pare. Pero dito sa larong ito, tila ba yung cameraman nadedelikado din. And Falcons, they did try once again yung pag-invade ng maaga doon sa Golem. Pero mag-aagawan muna si Flap at si Kirk dito sa ating XP lane Crab. So far, wala pa namang first blood na nagaganap at papunta pa lamang tayo sa 2 minuto sa ating game number 2. Tahimik ang Land of Dawn. Nag-aabang pa tayo ng pinakaunang bagong bago tayo makakita ng kills. And so far, level 4 na rin ang parehas nating junglers. King Kong and Kyle pumipwesto na around that turtle area. Matahimik na game yung gusto ng Onyx. Pero syempre, magbabago yan pagdating ng first turtle. Uy, flicker. Oh, sa first flicker. No flicker. Para kay Kirk. Turtle fight. Sa'yo malalaman naman ang mangyayari kasi King Kong tsaka Kyle naman eh. Kumbaga, kayang sumabay pero lamang ang Onyx in terms of numbers dahil doon sa box out na ginawa ni Super Prince. Kyle sobrang layo at mukhang hindi na siya makakalapit pa. This is gonna be a free turtle coming in from Onyx. Tapos mabibigyan man lang si Kyle. Flap is forced to back away. At real world manipulation mula kay Haji IMU. Nabitin yung damage and si Kirk ay makakatakas pa. Napakagandang play mula sa Onyx. Wow! Ngayon na lang ulit ako nakakita na nag-straight body yung XP lane. Alam niya yung kailangan niyang gawin. That is the rotation mula sa Onyx. Yan yung kanilang adjustment. In-skip. Nitong si Kirk, yung isang lane niya, kumunta dun sa may mid para makakapag-fast clear, makakuha agad sila ng level 4. At sabay pinanish doon si Kyla na gumulong na nga. Hindi madali itong gambit na ginawa ng Onyx Philippines. Hindi na nga rin nakikita natin sa beta. Kaya kahit itong si Yomi ay nagulat na ginawa pa yun. But I guess it works. If it works, it works. At nangyari yan para sa Onyx. At sinasabi natin ay nagbabangko sa kanilang late game. The fact that they get the first turtle, it's gonna be good for Onyx Philippines. At sa ngayon, makikita natin na talagang tuloy-tuloy din lang yung mga nakukuha ng Onyx. A growing gold lead to almost a 1,000 gold. Team Falcons, however, hindi pa natin nakikita yung totoong potensyal ng kanilang komposisyon. Wala pang access sa Golden Hour si Ogwen. Yun nga eh. And pag may golden hour, magbabago talaga yung takbo ng mga team fights. Pero sa ngayon, napapunish nila itong si Flap on the Hilda XP. It seems like alam nila kung paano sagutin yung baon na inilatag sa kanila ng Team Falcons. Pero Ogwen, as usual, literal na mosquito play lang ang gagawin. Pero that is gonna be a beautiful play coming from Brusco. Pero andito na nga yung ganti. Counter play coming in from Team Falcons.
Si Kyle ang bumaka para sa kanila pero hindi pa rin naging enough. Lacking pa rin ang Team Falcon in terms of the damage. Forcing the flicker as well mula dito kay Brusco. Falcons with a 1.5 deficit. Paano nga ba nakuha ng Onyx yung ganito kadaming gold with just 2 kills? Well, nakita natin yung first turtle na naging advantage para dito sa Onyx. Tapos napatay nila yung jungle, which meant na mas mabilis yung cycle ng jungling dito ni King Kong. At i-convert natin yan, lamang siya ng 300 dun sa kanyang katapat. At syempre, yung sinugal nga din ng Onyx dun sa XP lane, bawing-bawi na agad nila because of the kills. Si Flap at tumatao dito kay King Kong para lang mairita. Ito pagkuhan lang ng pagong. Pero ngayon si Super Prince naman ang bagong target. Hahabulin ito ng Team Falcons pero makakataka si Super Prince. Now si Haji ang tatalunan ni Kirk. Owen lang dito ng gugulo sa may bandang gitnaan. Wala pa rin kumukuha ng pagong. And that is gonna be the golden hour. Nakaabang ang mga miyembro dito ng Team Falcons. Pero wala pa kasi yung mga balang nakakasa. Kaya pala sila nag-ranger. Yun pala yung combo na dala-dala. Pero yung pagong, sino kaya makakuha? Napakagandang box out coming from Kirk. This is gonna be Super Prince making a play. Agawan rin 300 malala. Sino kaya makakuha? That is gonna be a turtle secured coming in from Super Marco. And that is gonna be a double kill as well. Team Falcons ngayon, bigla nilang nabaliktad yung sitwasyon. What a turnaround mula dito sa Team Falcons. Biglang nabura yung naipon ng Onyx Philippines at saktong-sakto din yung dating ni Super Makmak. Hindi nirespeto ng Onyx Philippines yung nature ng draft ng Falcons. Napakakunat, napakalakas sa early game, and despite them winning in the early stages, you cannot deny the fact that naturally, madaling mag-sustain at mabilis mag-regen ng mga members ng Falcons. Kaya nga naman, sa isang extended team fight, biglang lugi na itong si Super Prince. Kinailangan mag-flicker in. Si King Kong, hindi na nakakadil ng damage. And by the way, pinuruhan ni King Kong itong si Kyle, thinking na mapapatay niya yung backsha, at kahit ahead siya ng gold, sa early stages, hindi pa kaya ng isang Harley, ang isang backsha. Bad decisions mula sa Onyx, and the fact na hindi nila nirespeto ang sustain ng Falcons, yan ang nag-lead na sa extended team fight na nanalo ang Falcons. Tsaka yung tinipid na Haji Ultimate. Ganyang nakuha yung real world manipulation pero hindi niya agad binira hanggat kinailangan para sa pagong na iyon at mukhang may mapipicturan. Napaganda ng golden hour pero may play din naman si Kirk sa may madaling likuran. SOD na tama. Kailan niya papasok ito sa Savero? Si Kirk dito na pupunish. Maaari nga siyang mabigyan. Makuha dito ni Haji yung talon. Pero that is gonna be a kill out to Kirk. Wala magiging casualty sa side ng Team Falcons habang si Savero ay hindi na nag-decide na sumama pa ng tuluyan. Napakaganda ng ipinapakita ngayon ng Team Falcons. Napisuhan ang Onyx Philippines mula sa fight na iyon. Honestly, hindi ko in-expect na tumagal si Kirk sa harapan. Mas okay ba kung pumalag na lang sila agad sana doon? At mas okay talaga, lalo na kasi etong Onyx, kailangan maglaro sila sa box ni Super Prince. Doon pagtalo ni Kirk, nakakatuwa naman din na may initiation pa rin ng Onyx. Pero in hindsight, makikita natin na nasa likod pala yung mga members ng Falcons. Walang nag-follow up sa kanya. Kaya naman pagbaba niya mula dun sa mga initial na talon niya, dun na siya na-punish ng Falcons. Especially with the anti-heal that you get coming out from Kyle. Hindi talaga pwedeng tumagal ang mga members ng Onyx Philippines. At ito na ang tema. No extended team fights can be won by Onyx Philippines, especially after the golden hour and the backsha. Kailangan nila dito mag-ingat. Napakaganda, golden hour at dalawa nga Yun na ay paglatag mabala. ng real world manipulation. Bitaw pa rin ang bitaw at nakaabang na nga yung pagtulo dito. Tila ba may ulan na pababalang ng pababa habang si Owen dito binibigyan. Wow! Makakasurvive pa. Pero yung pagong ay pag-aagawan. Kalahati na ang buhay. Brusco medyo low. Savero doon sa bandang likuran. Pero makukuha ng Team Falcons yung turtle. Sobrang gulo nung naging team fight doon. Nakita natin yung Granger plus na Marcel combo. Nasaktan si Kirk na burst. Parang may sarili deadly magic itong side ng Falcons. And of course, yung pag-punish nila dito ay hindi rin naman na nakontra ng Onyx Philippines. Although there was a death para sa Falcons, na-confirm pa rin yung turtle fight para sa kanila. Napipigilan nila itong si King Kong na pumunta doon sa at ma-access itong si Super Marco. Very commendable positioning mula kay Super Marco. At syempre, pag-peel na rin mula kay Haji. Alam ng Falcons kung sino yung target nila at kung sino yung dapat nilang protektahan. At talagang nagagawa ng paraan na mga gustong gawin ng Onyx Philippines. And I think this is one of the more efficient usages ng golden hour na nakita natin in MPL Philippines Season 17. Tila ba sinabi mo na may deadly magic yung Falcons dahil sa dinami-dami ng mga bala na nag-aabang na oras na lang ang hinihintay para kay Kirk at si Kirk na naman ang bibigyan. Siya talaga magiging target dito ng Team Falcons tapos may golden hour. no! So ngayon Ayan na may na. naipit sa gitna. Ayan na! Nakatangkap talaga. That is gonna be a double kill coming in from Super Marco at babasag pa sila ng Torre sa gitna. Kakaiba yung ginagawa. Team Falcons talaga. Parang nakakaiyak
nakakaiyak yun eh, no pare? Pag napicturean ka, tapos lilingon ka sa kaliwa, makikita mo may mga nakaabang ng Death Sonata sa'yo. Wala na, parang alam mo yung si Master Ogway? Oo. Time has come. Time has come. Ganun eh. Wala ka ng ibang magagawa kundi tanggapin. At malulusaw ka na, mapapasabi ka na lang, Mr. Stark, I don't feel so good. Ano yun na nangyari kay Brusco? Binura sa mapa. Parang at this point, okay na ata mag-early investing sa Winter's Crown eh. Oo, Para pwede. kapag ka nakita mo ng paparating na yung mga bala, pindot-pindutin mo na yan Pindot ka na bago lang. matapos yung Golden Hour. Spam mo na talaga yun pag ganun. Mahirap yung lagay ng Onyx Philippines. Nung una napaisip nga tayo bakit Granger eh, di ba? Pero late ko na rin na-realize. Yung pala yun? Yun pala yung combo. Yung combo, usually sinasama dyan, Bea, Kimi. Yan yung mga, yung sa mga TikTok, ganyan eh, di ba? Mga TikTok combo. Who would have thought na makikita natin to ngayon sa MPL Philippines and sobrang nagiging epektibo siya. At tandaan natin, this is a 6-0 Super Marco. Real world manipulation, bibitawan ng Super Prince, pero Picture, sila ay picture! mailang. Maulin naman at nakaabang na naman yung mga bala. Pitik na ng pitik ng mga gatilyo habang nakatutok sa mga ulo. Super Marco doing some plays. And you have the credit of members of Falcons kung gaano ka-instant yung kanilang reaction doon nung nakakita sila ng potential na target. Hindi sila nagdalawang isip. Committing the flickers, forcing the flickers in back mula doon sa Onyx. Makikita natin yung Onyx takot na takot din kapag nagmamadali na dito si Ogwen. And syempre, itong pagkakakuha nila ng Hilda, that's giving them the moments of Vero. Nandito si Hilda. Picture! Ah, Tingnan natin Oh! yung mga atakas pero andito Guy! na yung rumaragis ng kulong. Makakabangga, makakaharang pero mukhang wala na atatakas. SOD na lang ang kanyang tsansa upang makawala. Ajil! Dito sa ipit na to pero 4-5 ang humahabol sa kanya. Na-clear na lang. Pinapatagal lang yung buhay niya. That is gonna be a legendary kill para ulit kay Super Marco. na para bang turista na winelcome sa Pilipinas, buong pamilya ang nagpakita sa airport. Team Falcons still pushing in the mid lane, pero meron namang reply ang Onyx doon sa taas. King Kong trying to secure a trade. At akala natin si Haji may birthday pero parang yung binibigyan ng regalo dito si Super Marco. Hinintay talaga para sa stack na Piercer. Syempre, dun sa natural Hoy, hoy, growth. hoy, hoy! Nauli na naman. Picture. Andito na naman yung mga abang. Mga balang nakatutok at Picture. napakasakit na rin. Super Prince, Oy! River Manipulation, na-shutdown si Super Marco. Ito na yung chance ng Onyx Philippines para mag-retaliate. Ito na rin yung chance nila para balik na rin yung sitwasyon. And that was a beautiful play para sa Onyx PH. Wow, medyo nag-overheat ata ang Team Falcons doon. Marami nang na-burn ng mga battle spells na matay pa si Super Marco. That Ang shutdown taas is ng enough. bounty. Grabe! 2,000 gold link bilang 700 na lang or let's say 800. And napigay pa yan kay Super Prince. Malayo pa ang kailangan ng Onyx Philippines at baka hindi sila magkaroon ng ganito karaming mga opportunity but when they get it, when they see it, hindi sila nagdadalawang isip. Ginamitan nga nung box doon. Makikita nga natin na paangat ni Kirk. Kombinasyon ng Deadly Magic and of course the Dark Wave mula kay Kirk. At syempre si Super Prince ang kumolekta ng kill afterwards. Binalik sa mundo, no? Binalik sa real world manipulation with the Dark Wave. And now 50 seconds bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. So far in terms of objectives, isang turtle lang ang na-secure ng Onyx Philippines. Meanwhile for Team Falcons, securing 2 turtles plus the first Lord of the game. Maliit lang ang kalamangan ng Team Falcons. Flashy man yung nakikita nating camera tricks mula dito sa Team Falcons. Uy! Kaya pa rin pumalag ng Onyx Philippines dito. I gotta say, ang Onyx Philippines ay mas komportable sa late game scenarios. And kung titingnan ko by face value, mas lamang Huli! ang Onyx sa late game. Golden Hour, Ito na nakabang na naman. naman at mukhang wala nang kawala itong si Kirk dahil nakabang na naman sila. Pero tumalon pa. Ito na nga ata yung SOD. ganda. Pero may SOD, nakabang. Si Haji maaaring mabigyan. Pero dahil sa beautiful flicker para lang maka-out. And mabibigyan din si Brusco. Si Savero dito, mapapa-flicker Good out luck. pero may bumanggang kulong. At nandyan na naman yung mga bala. At pagpitik ng gatilyo ni Super Marco, binawi niya lang din ang kanyang pagkakamali kanina. And I believe this is a free Lord para sa Team Falcons matapos ang winning team fight na yun. Ano mong ginawang tama ng Team Falcons? Well, alam natin na yung Onyx Philippines desperado makakuha ng kill. So ang magandang ginawa ng Falcons sa moment na yun is mag-force ng team fights. Pag nakita nila itong si Kirk, gagamitin talaga nila yung Golden Hour. And of course, the Granger. Ang ginawa ni Kirk, of course, gumamit ang kanyang ultimate.
kanyang ultimate para makatalon. At in fairness, naiwasan niya ilang mga bala. Pero si Super Marco, attentive, hindi basta-basta. Although tinamaan siya ng matinding deadly magic, and nandun si Brusco sa likuran, nagawan pa rin niya ng paraan na maka-out. At talagang tinitingnan niya kung sino yung tatalon sa kanya. Super Marco is proving how bulletproof he is. Mama, shutdown man siya ng isang beses, hindi siya magpapaulit. And now Falcons on a massive lead against Sonic. And the thing about the bulletproof is hindi rin siya takot na mabaril. At this point, Team Falcons pushing with the Lord in the mid lane. Kaya nilang ipuwersa tumuli. Available ang golden hour. Walang matatamaan. No, si Kirk na trap. Si Kirk na iwan dito, napatuluan rin, pero wala rin naman doon si Super Marco. So wala yung mga bullets natatanggapin sana ng isang Phobius. But right now, the pressure... Ogwen! May apo! From downtown, that was a crucial SOD coming in from Sabero. At hindi pa tatapos, naghahanap ng play. Brusco potentially with an angle to find a team fight para dito sa Onyx. Pero hindi na niya pipilitin pa. Vision na lang ang kanyang ibibigay. Kirk is 2-6-3 pero pinapakitaan pa rin tayo na pwede pa rin siya gumawa ng malulupit na plays, that Dark Wave na para mahuli doon si Ogwen. At itong si Kyle gustong harangan yung SOD pero masyado siyang malapit, tumama pa rin yung dulo at yung passive ni Savero para mapatumba doon si Ogwen. Ang unang death ng isang Marcel that will net them one turret. And now, Falcons still ahead by 1.6. But in terms of map control, nababawi na ng bahagya ng Onyx Philippines yung sarili nilang jungle. At nakakapasok na rin sila sa jungle ng kabila. Na-mention nga ni Wolf na ang lineup ng Team Falcons ay pang early game at mas lamang ang Onyx Philippines when it comes to the late game. And ngayon, papalapit na tayo dun sa puntong yun. At nakikita na natin yung mga plays na kung saan nalulugi pa yung Team Falcons. That is the face value of the two compositions. Pero tandaan, meron ding kakaibang play na ginagawa ng Team Falcons. Kyle? Katulad ng Golden Hour. Savero! Muntikan lang naman. Pero the fact na alam ng Falcons na nandun si Savero. Iba yung game IQ talaga nito mga players natin sa MPL. Yung Team Falcons with their experience, alam nila kung sa mga magtatago yung mga gold laners, alam nila kung paano humanap ng angulo sa dulo. But how Onyx Philippines, ang ginagawa nila dito is mag-split. Pwedeng mapunish siya, ninanap na si King Kong. Uy, wala nang sombrero ha. Mulak. Ogwen. Ogwen! Bumalik, maaari siyang habulin. Nandito Super Marco pero maaari rin siyang mabigyan. Kailangan lang mag-ingat. Flap dito, inahabol. Pero what? A crossover. Wow! Ankle breaker moves na magmumula kay King Kong. Tag-magic si King Kong. Double crossover para kay King Kong pero si Kyle ay tumatangin na ng damage. Pero dun pala sa likod si Brusco! Nabigyan siya sa may bandang likuran pero may mahuhuli rin naman dito sa may bandang loob. Kaso nga lang si Kyle ay mapapatumba. Ogwen dito nakakaramdam na rin. Pero si Kirk napakahunat. Hindi pa lang mapatumba. Umahabol yung Savero! Oh my goodness! With that SOD, makakasama siya sa team fight. And mukhang iniisa-isa na ang Team Falcons at si Savero pa ata. Ang bida sa pagkakataong ito. And a triple kill para sa ating import. Mag-isa na lang itong si Ogwen. Apat ang magpupush mula sa side ng Onyx PH. Ang tanong, madedepensahan ba to ni Master Ogwen? Medyo marami-rami yung parating. Dalawang kanon ang maaaring lang tanggapin. Pero nagpupush ang Onyx. And a comeback win para i-force ang Game 3. Onyx PH. Philippines! At hindi basta magpapadala.